So ngayon, atin lang kumustahin po kay Ma'am Crisel Dasi, ang Executive Director po ng National Wages and Productivity Commission o NWPC, ang sitwasyon po na sinasabing review, Yun. particularly muna sa Metro Manila. Ma'am, magandang umaga po. Magandang umaga po, Manong Ted at Miss Angela. Opo, ma'am, salamat sa panahon po ninyo. Ha? We appreciate Magandang umaga. this. Opo, okay. Sige, ma'am, di ho ba, no? Ito nga po ang sinasabi natin kanina na nagmando ang ating presidente para po sa wage review. So far ho, ma'am, kumusta po itong minamando sa inyo ng presidente? Tungkol po dun sa instruction sa atin noong Labor Day sa ating mga regional boards na pwede bang 60 days bago mag-anibersaryo yung kanilang wage orders ay magsagawa na sila ng kanilang mga wage consultations. At ang atin naman pong mga regional boards ay tumalima dito, lalong-lalo na po yung NCR, dahil sila ho yung merong pinakamatandang wage order, nasa 11 months na po kasi yon at anniversary po yung kanilang wage order sa July 16. So, nabanggit na rin po ito ni Secretary before na sila ho ay magkakaroon itong ating NCR ng wage consultations at nangyari ho ito noong May 23 para po sa mga labor sector at ito ho ay dinaluhan ng mahigit sa 100 representative ng labor sector. At yun naman hong ating mga employers ay nagkaroon sila ng consultation, ang ating pong board with the employers representative noon naman hong June 4 at mahigit ho sa 40 or 50 representatives po yung lumahok. Ngayon ho sa darating na June 20, ito ho ay sa susunod na Huwebes, kung hindi ho ako nagkakamali, ay magkakaroon na ho ng public hearing ang National Capital Region para ho dito sa usapin ng minimum wage increase. Ito ho ay gaganapin sa Occupational Safety and Health Center alas 9 ho ng umaga. So ito ho kasing public hearing, kailangan ho itong i-publish 15 days bago ho mag-conduct yung public hearing. At kung hindi ho ako nagkakamali ay ito ho ay na-publish early in or last week of May para ho umabot dito sa June 20 na public hearing. Yon, ito ho yung update natin. So ma'am, dito ho sa pagkakataong ito, wala ho namang wage increase petition, di ba? Moto proprio po ito, nagkukusa lang po kayo, ano po? Moto proprio po yung ginawang decision ng board about this nung sila ay mag-meeting. But at the same time, nung lumalampas na ho yung mga araw, bago ho maganap yung public yung wage consultation nung May 23, after that, nakatanggap po sila ng petition from UWIN noong May 24. So, immediately after po nung kanilang public hearing. So, meron na pong sila ho ay okay lang, Manong Ted, na magpatuloy. Go ahead, ma'am. Okay. Doon po sa kanilang petition ay sila ho ay humihingi ng karagdagang 597 pesos doon sa kasalukuyan hong 610 na minimum wage sa NCR. Anong grupo ito, ma'am? UWIN ho or yung Unity for Wage Increase Now. Sila po yung nag-file ng petition. So far, isa pa lang yon na petition, no? Tama po, Manong Ted. Kung titignan po natin yung tinatawag natin na aging ng mga wage orders ng regional board, ito pa lang pong NCR, as I mentioned earlier, yung matagal na, nasa 11 months po. Pero yung ibang regions po ay nasa 7 months to 9 months yung kanilang wage orders. At ito ho yung regions 1, 2, 3, 4A, 5, 6, 7, 8, 9, and Region 12. So, 10 regions po ito. At yun naman hong iba pang regions na hindi ko nabanggit ay nasa less than 7 months po yung aging ng kanilang wage order. Kaya malayo pa ho ito doon sa tinatawag natin na 60 days
na nabanggit po ni Presidente doon po sa kanyang instruction ng Labor Day. But nonetheless, ito pong ating mga regional boards ay binigyan mo ng instruction ng ating commission na maggawa na ho sila ng kanilang action plan para ho pag dumating na yung 60 days ng before the anniversary date po of their wage order ay meron na ho silang mga action na gagawin Opo. para tayo ho ay tumalima doon sa instructions ni Presidente. Okay. At, So, Yes, sir. Opo. Go ahead, ma'am. Go ahead po. Yeah, I was about to say that ito naman pong instruction sa atin ni Presidente ay naaayon po doon sa or tumutugma doon sa existing policy po ng ating commission na ang ating mga regional boards ay dapat na i-adapt yung policy ng regular, predictable, and moderate increases. And our intention is really to give our businesses a stable planning horizon. Opo. Okay. Theoretically, ma'am, kung ang date of issuance ng pinakahuling wage increase for Metro Manila ay June 26 and date of effectivity ng July 16, and then sabi nga po ninyo, nahihinog na itong sinasabi pong 60 days, magmula po ng effectivity ng wage increase na ito. More or less, kailan po inaasahan dito maglalabas ng desisyon ang wage board for NCR? Ang NCR ho ay binibigyan ng 30 days pagkatapos ng kanilang huling public hearing para ho magdesisyon. Okay. So kung ang sa pagtataya po natin, isa lang ho yung public hearing na schedule po ng ating NCR board at ito nga ho ay sa June 20. So after June 20 ho, meron ho silang 60 days para mag-deliberate doon ho sa lahat ng information na nag-gather nila during the wage consultations and the public hearing. Okay. At ito hong 60 days na to ay hindi naman sinasabi na kailangan sa ika-30th day pa sila mag-decision. Anytime within, 30 days. Anytime within the 30-day period, pwede ho silang maglabas ng decision. Okay. And hindi ho naman sa pinangungunahan ko ang board, po. Pero sa inyo pong binanggit din na papel ng wage board, dito nga sa sinasabi ho ninyo na mga panahon na kinakailangan talaga magkaroon po ng aumento sa sahod, nangangahulugan talaga na hindi na ho maiiwasan ito. Definitely po magkakaroon ng increase, hindi lang po alam kung magkano. Manong Ted, ayoko rin pong pangunahan yung decision ng board regarding that. Okay. Opo. Opo. Ma'am, we respect that. Angela, please. Opo. Actually, yun nga din po itatanong ko kung sakasakali magkano yung nakikita natin increase. Pero kung sakasakali din po ba, meron din po ba tayong other forms of increase na gagawin sa inyo pong pagre-review ngayon? Ang mandato po ng ating mga regional board ay magtakda po ng minimum wage. So yun po Yun yung na lang. increase na talagang binabantayan. But part po ng aming advocacy at the firm level, ito po ay between the labor and management at the firm level o yung tinatawag natin na bipartite mechanism. Kami po ay nagbibigay na technical assistance doon ho sa mga firms na gusto hong mag-implement ng productivity or gain sharing or performance-based incentive schemes sa kanilang mga manggagawa. At sa pagtataya nga po namin, ito ho yung mas magandang strategy sa pagbibigay ho ng increase sa ating mga manggagawa kasi ito ho ay nakabase sa productivity performance po ng mga companies. So yun ho companies na mataas yung level ng productivity ay maaari ho silang magbigay ng increase na mas malaki pa ho doon sa mga naitatakda ng ating mga regional board. Opo. So, ma'am, yung pong mga non-wage benefits, hindi trabaho ng wage board yon. Pero ang Labor Department mo, may sarili silang bureau dyan na yun din pong inaasikaso. Yes po.
Okay, sige. So, ma'am, salamat po sa inyo pong pagtugon sa aming tawag. Muli kaming tatawag, ma'am, pag kinakailangan po para makahingi lang po ng update at para humalaman ng ating mga manggagawa na ito nga po, itong ginagawang ito ng ating pong mga wage board. Salamat po, ma'am. Okay, salamat din po sa pagkakataon, Manong Ted, at magandang umaga pong muli sa inyo. Po, thank you. Yan po si Ma'am Maria Criselda D., ang Executive Director po ng National Wages and Productivity Commission. Di ba? Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.